what were the first challenges you faced Yan. on, dito po sa business nyo? Good question. Kami mag-asawa, solid yung vision namin. Okay, solid talaga yung vision namin na we will expand. What separates Rice Cafe to other coffee shops? Ano sa tingin mo, sir, yung masasabi mo sa is customer is always right? Welcome back to our perspective where we talk about one topic, multiple professions and different perspectives. Now, nandito kami ngayon sa Rice Cafe located at San Francisco Road, Binyan, Laguna. And kasama po natin yung owner. Sir, will you introduce yourself po? Yan, sige, magandang gabi po sa inyo lahat, sa ating mga tropa. I'm James Martin, so owner of Rice Cafe. Yan. Rice Cafe is a newly coffee shop dito sa Halang. 7 months pa lang kami. Okay. We opened last December and yeah, okay naman siya. FYI lang po sa mga nanonood, no? Ang bahay po kasi namin is dito lang, no, Sperenville. So, Mm. since day one. Yeah, since day one. Yeah. Yeah. Una ko pong question, Mm. paano po nag-start yung Rice Cafe? Ano pong behind na story Mhm. dun sa Sa rating brand. niya na Rice? Yeah. Um, 15 years na ako sa coffee business. Okay. Okay, first 3 years ko nag-Starbucks ako. Just to give you a brief, so Starbucks, and then 13 years ako sa Middle East. Okay. Coffee shop din. It's an international brand. So sa nag-umpisa yung Rice, matagal ko na talaga siyang gusto since nag-start ako sa barista. So syempre, saan na tayo pupunta? Doon na tayo, di ba? And parang sabi ko pag umuwi ako ng Pilipinas, syempre kung ano yung gusto mong negosyo, sabi nga nila, dapat yung gusto mong gawin. Okay. So 3 years ago, parang na-feel ko na parang that is the time eh. Kung 3 years ago, mga 2023. And sabi ko siguro equipped na ako para mag-open ng business na coffee shop. Kasi nung mga previous years, parang sabi ko, ay, parang hilaw pa ako. Hindi pa kaya to, hindi pa enough yung knowledge ko. Pero siguro mga 3 years ago, yun, na-expose ako sa maraming different positions sa abroad in coffee business. And then sabi ko, sige, let's start up a business, a coffee shop business. And then yun, 3 years ago, dinraft ko lang siya. Wala pang name. Wala pang name. Nakita ko lang tong pwesto na to. Kasi nga, I bought a house here eh. Ito sa Talimana eh. So that's 3 years ago. So sabi ko, pag yung pwesto na yan, na bakante, baka yun talaga for me. Para ma-start up yung gusto kong negosyo. So, yun, nangyari naman talaga, nabakante siya, tinawagan ako ng owner. And then that's the time, binuo ko na yung plano. So, Rice Cafe, bakit Rice Cafe? Parang, ano yan eh, dalawang meaning sa amin yan eh. It's parang practical meaning. Parang, bakit nga ba bumabangon sa umaga, di ba? Kasi nga, magkakapi ka, literal, di ba? Kaya kayo yung ano namin na we open at 7 a.m. Kasi we believe na, alam ko mga VA kayo. At sa gabi kayo nabubuhay, pero we still have that customer na morning pa rin sila. Okay, that's why, syempre, pag gising nyo sa umaga, rice agad yung maisip mo. That is the practical way. And the deeper meaning of rice is that time that we open this, we are in the time of our life na talagang we're down. So, parang yung asawa ko mahilig sa magkape and I'm in the coffee business. So, when you're down, pag bumagsak ka, what you always do is to Rice. So, Rise up. it's a big, ano sa amin, mag-asawa na this is the, parang, ano namin, reminder na every problema, you need to rise up. That's why. That's good kasi Mm. parang yung negosyo nyo, siya na rin yung motivation nyo. Yes! Oo, yun talaga, yun talaga. So, you talked about problems, sir, no? Siya yung naging sagot sa problems niyo. Pero, what were the first challenges you faced Yeah. on, dito po sa business niyo? Good question yan. So, nung nag-open kami ng December,
still ano pa rin ako nun eh, employed pa rin ako. Ang naging challenge ko talaga is I need to go back sa Middle East after ko yung open. Oh, And the challenge is I'm the only one who knows the operation. My wife doesn't know anything about it. okay. May idea siya magaling sa marketing because she's our marketing head. Pero about the operations, after ko mag-open ng December, after a month, I need to go back. And I spent 3 months in Kuwait without supervision. And that, madali, may camera naman, pero iba pa rin kapag nandito ka eh. Yes, of course. Pag, parang ang sabi nga ng mga staff namin, parang biglang nawala. Parang bigla mo sila iniwan. Di ba? Yung backbone, tapos bigla mong tinanggal. So that is the first challenges na naranasan namin, yung nawala ako. So how did you how did you work around dun? Is it Mm. purely CCTV lang or natuto po ba si wife na Natuto si wife and in-empower ko talaga yung team. That's the only reason talaga paano mag-work eh. Kasi pag ang team mo hindi solid, yun magbibitaw talaga sila eh. And challenge din kasi nga first 3 months eh, pero I want to like special thanks my team kasi talagang sobrang okay sila. Sobrang good nila. Parang Kurt, di ba? Parang everything happens for a reason. So, Mm. parang kung hindi nangyari yun, Mm. para kasi ang pinaka-edge nun, yung challenge na yun, para mong, pag magkaroon kayo ng expansion, Yes, yes, yes. kumbaga you train Mm. hindi ka mag-grow kung hindi ka muna Yes. Ang ano lang, parang nahinog sila ng mabilis. Kasi they need to, they need to step up eh. parang crash course. Crash course, yung ganun yung crash course na yun. Oo. So yun sir, so Mm. nabanggit natin kanina no na since December last year no, tama po. December last year nag-open tayo no. Ano po yung biggest lesson na nakuha nyo since po nag-open kayo dito sa running a coffee shop? syempre, continuous learning naman. Pero yung Tumatak sa iyo. Tumatak sa akin. Yun nga, nabanggit ko nga kanina, I'm in this business for 15 years. So, nung nag-open ako, akala ko kaya ko mag-isa. Akala ko kaya ko lahat, as in lahat. From top to bottom, drinks and everything, menu, lahat. Hindi pala. Hindi talaga. You cannot work alone on this kind of business. So you need someone, you need a team na kailangan mag-suporta sa'yo, kailangan magbigay sa'yo ng feedback na eto ka, saan tayo, na kailangan mo ng tulong. Yun talaga. O sir, kasi 'di ba parang kung tutusin, lahat naman sa una siguro akala natin nga 'yun. Tulad po ng sinabi nyo kanina na kaya natin mag-isa. Pero along the way kasi mare-realize mo na parang ang hirap din gumalaw lalo na kung hindi mo gamay yung path. Like yung halimbawa yung about sa marketing, 'di ba? Paano siya gawin? Yung ibang kailangan na gawin din sa loob ng showcase mo. 'Di ba? Parang mangangapa ka, ay bakit di ka kumuha Yes, ng exactly. ibang tao, 'di ba? So, yun nga, after hardships, syempre naranasan na po yung ma-down, magkaroon ng challenges. Sorry, excuse me. So, what motivated you, sir, para magtuloy-tuloy even though may mga hurdles na nandyan, sabihin natin, sunod-sunod yung problema. Of course, Yeah, business oo is full of naman. risks, di ba? Talaga, sobrang So, dami. Ano yung nag-push sa'yo na, hindi, ipupulturo ko to, Yeah, kailangan yeah, mag-succeed sa business? Ganda ng tanong. When I opened this business, kami mag-asawa, solid yung vision namin. Okay, solid talaga yung vision namin na we will expand. Yun talaga, we will expand. Why? Because we're a local coffee shop tayo, di ba? And hindi naman kami ganun kayaman, di ba? But what we want is a local coffee shop that can stand out, not stand out, but to set the bar high. Okay. Because, siguro, ano na rin sa akin na I have international experience. So, it's possible for us, even you're a local coffee shop, to set your bar na pang international. Yes. When it comes to
branding and everything. We're not saying we're perfect right now, but natutuwa kami mag-asawa and gives us motivation na maabot yung perfection, not perfection, but yung gusto namin maabot as a brand. Yan. Kasi iba rin po talaga kapag may nilulook forward kayo. Oo, iba talaga. Iba yung drive eh. Iba yung motivation eh. Ang sarap lang Mm. kasing magdire-diretso lalo na ko. O alam mo sa sarili mo, ay, nangyayari. Oo, exactly the point. Kaya, yun, sabi mo nga, sir, hindi naman lagi, talagang smooth eh. Never. It will be never. Hindi talaga siya. Pero, if you will stick on your vision, that will motivate you talaga eh. So, pag bumagsak yung benta isang araw, for example, malakas yung ulan, don't expect na talagang may benta ka. Pero, always remember, it's just a bad day. It's not a bad life. Di ba? It's not a bad day, it's not a bad life. Bukas, panibagong araw ulit. Ayun lang naman. Sir, let's go back dun sa time mo na nag-barista ka sa Starbucks and then sa yung Pansway. Quit. Yeah. Tapos po sir, parang nagkakaroon ba kayo ng thought na kasi syempre nilulook forward nyo na magkaroon ng coffee shop din. Parang nagkakaroon kayo ng thought na pag ako nag-handle netong ganito gagawin ko. Oo naman. That time, merong, ang dami kong naging ganung eksena sa buhay ko. Parang na-imagine nyo na po. No? Oo, lalo na nung Starbucks days ko, hindi pa masyado eh. Pero nung nasa abroad na ako, kasi ang trabaho ko nung bago ako bumalik, I'm area manager eh. Okay. So I'm handling already different kinds of mga 15 stores. Okay. So parang iniisip ko na ganito dapat ang gagawin mo pag nagbukas ako. Pero hindi nyo po siya sinasuggest dun sa mismong Hindi. Secret recipe na Secret recipe ko lang yan eh. Sorry, but kasi parang ang trabaho talaga namin is troubleshooting eh. What can make the business better eh. So pero meron talaga kasing, for example, sa Middle East, hindi lahat ng idea mo mag-work there. First, Asian ako eh. So, marami kong idea na, kung ito lang, magkiklik to eh. Gagana eh. Which is, totoo, gumana siya. Sa international clients. Dito. Okay. Oo, na hindi gumana doon, para sabi ko gagana to. Pag dinala ko sa Pilipinas. Kumbaga, different cultures kasi. Oo, malaking impact. malaki din. When while we're on the topic of thinking ideas, what separates Rice Cafe to other coffee shops? That's good. That's a good question. Actually, siyempre, as an owner, you will compare eh. Yes. Diba? Hindi naman pwedeng hindi eh. And ang una mong, nung bago nga kami, hindi naman sa nagyayabang ka, but if you will set your bar high, Yes. ang i-compare mo sa sarili mo is yung matataas na coffee shop. Okay? Well, at the end of the day, you will realize na, hindi, ito pa rin pala ako. Okay, siguro ang ano ko lang sa iba is the brand itself. If you will put up a business like this, you need to know your brand. You need to have a branding. Na kapag naisip yung rice, ikaw lang yun talaga. And it's everything about the color, about that totoo yan. the color, the aesthetic of the place, and most importantly, your drink. Yung kape mo na ikaw lang ang meron. That's why signature drink. So sa mga nakakala is very important sa mga coffee shop or sa kahit for example, hindi lang coffee shop, kahit sa mga restaurant, di ba? Yes. Pag sinabi mong inasal, ano unang maiisip? Manok. Mang inasal. So dapat you have your own identity. Yes. And I believe that is what I'm establishing right now, and we are on the right path. So when it comes to branding. That when it comes to branding, no, sabi nga ni sir, colors and all that. Pati font. Yes. Pati font, Very mahalaga. specific yan. Yung font, may specific yan. Also the drinks, gusto ko lang shoutout, masarap ang legit, no joke, no product placement, pero kaya ka lagi araw-araw nandito. Yeah.
Kami kasi sir, kumbaga, ako kasi sir, kung di niyo po natatanong, OFW din po ako. Base ako sa Italy, Rome. So, barista rin ako, nagtitimpla rin ako ng kape, nagmi-mix ako ng alcohol, ng beverages. So, pag ako kasi nagko-coffee, sir, lalo na pag bago yung coffee shop, ang una kong tinitikman, Americano. Kasi doon ko siya nakikilala. Hindi siya sa Oo, yun yung princess. basic. Yung pag-way nung i-ground, i-process yung Oo, kung paano siya i-handle kasi hindi siya para sa akin yung pag-handle kasi ng kape. Hindi siya basta-basta. Yes. Kailangan may ingat ka, kumbaga tantsado mo, alam mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi pag hindi mo alam yung ginagawa mo, masusunog yung kape. Exactly. Ang pangit ng lasa. Kaya sa Amerikano ko tinitignan ko Yes. kung okay ba yung kasi pag okay yung Amerikano, matik okay lahat. Yes. Para sa akin doon ko siya tinitignan. Actually, as a barista, as a owner din, nung umuwi ako dito, sinasabi ko yun sa mga bata, you will know yung mga taong marunong sa kape if they order Americano or ice Americano. Kasi doon mo yun, katulad sabi mo, you cannot hide a good coffee sa mga syrups at sa mga sugars lang. That is true. So, sabi ko, mas na-appreciate ko yung mga Americano drinker at yung mga sorry, sir. Mga hot coffee. Hot coffee drinker, which is very minimal lang dito. Pero, yun kasi yung mga tao talaga na marunong tumikim talaga. And yun. Pwede bang papalitan yung order ko? Pwede ba 61 Amerikano? Alam mo yan. All the way. Di lang bago yung order. Yes. Kaya natin na. Next question, sir. Ito medyo, yun, paano tayo ng pabigat ng pabigat? Medyo paano tayo? Ayan. Dig deep naman Dig tayo. tayo. My next question, sir, is if you could change one thing sa coffee industry in general, parang ano yun? For example, in terms of the price, saka magalong overprice yung mga coffee shop. Kasi sobrang dami ngayong coffee shops eh. Diba? Yeah, that's a good question. Ganda question yun. Siguro I'll give two points. No, siguro first, if you will open a coffee shop, at least you know the parameters or the basic about coffee. Okay. Parang yes, you can open anytime. Pag gusto ko mag-open, boss, may pera ako, sige, open tayo. But the thing is, nako-compromise kasi yun. Yeah, it's only coffee. But the thing is, parang for you to not waste money, Yes. pag-aralan mo muna. You know, hindi naman tayo mag-highlight ng mga pangalan dito ng mga coffee shop. But it's just saddened me na parang pag pumunta ka sa isang coffee shop na, alam mo na hindi na pag-aralan yung coffee. Okay? Na parang nandiyan ka na eh. Okay? Binuksan mo na yan, so might as well pag-aralan mo. Kasi yes, it's simple as it is a coffee. But then again, it's a business. Okay? Business yan eh. Once na naglabas ka na ng pangit na kape, it will be your image. Yes. Ito ganyan ang sabi. Tatatak na yan eh. Okay? And doon nagsisimula yon na lalabas na yung mga ibang mediocre. Yes. And second point about that is you need to know your identity. Okay? For me, you don't go with the hype. You know? You need to have your own identity. Hindi porket hype yan, sakyan mo na. Yes. Kasi once nawala na yung hype, sino ka na? Yes. Okay? And parang hihintay mo lang yung hype na ano. So, yun yung second, and we are trying to build in Rise, you need to know your identity. Huwag ka na kumopya. Sorry, I'm not pinpointing any coffee shop out here. Wala pong gano'n. But I'm just concerned kasi nga, for you to grow your own business, own mo nga yan eh. Di ba? So, build your own identity in the market. Kasi once you don't know your own identity, kung plano mo mag-expand, you will not go there. Yes. Kasi sarili mo hindi mo kilala eh.
paano pa makikilala na ibang customer yung coffee shop mo kung yung sarili mo, hindi mo isalala. That's why it's very essential that you have your own, yun nga, signature drink, and you have your own, parang matatandaan ng tao. Yan. So yung dun sa ano, nagustuhan ko lang yung sinabi ni sir na huwag kang sumabay sa hype. Huwag mong piliin sumabay sa hype. Kasi it is better to be unique in your own way. Yes, diba? exactly. I agree. 100%. Then nagustuhan ko din yung point nyo, sir, na build your name, build your branding. So this goes to the next Okay, question. yeah. This goes to the next question. Sige. Sagutin natin lahat yan. So we talked about madaming factors Mm. to become popular sa mga tao Mm. and makilala ka. Mm. Pero sir, ano yung kumbaga sa triangle, ano yung pinakataas kung bakit sila nag-stay sa coffee shop? Is it because of the coffee, because of the ambience, or because of the staffs? Ano yung pinaka-priority kumbaga? For me, always remember that coffee business is just not a coffee business. It's a people business. Okay, it's just so happen that you're selling coffee. But then again, it's a people business. What I'm trying to say is, a customer mo is a customer, right? When you sell a coffee, for me, you need to sell the experience. Experience when I say, from the point they come inside your shop, when they stay, until they go out, that's the whole bill na binabayaran nila. Not only the coffee. The ambience, the lighting, the sounds of your coffee shop, yun yung binabayaran nila. Hindi lang yung coffee. Kaya if you're asking kung ano talaga mahalaga, it's the experience, overall experience itself. Example lang, doon na naman tayo, wala naman tayo pinapatamaan, di ba? Di ba? Hindi, kasi parang business rin naman kasi perspective. Parang, for me, if you will open a coffee shop, you make sure that it's cozy, may seating. Kasi if you want to have, unless talagang parang ang approach mo yung grab and go lang. Yung grab ka coffee, for example, nasa school ka. Pero if you want to have a good experience, yun, dapat meron kang good sitting, good aircon and everything. So, yun. Just to add din, no? Yun din kasi yung napapansin ko sa mga coffee shop. Diba? Parang, it's a mix of flavors. For example, yung yung pass mo sa place, hindi siya sobrang liwanag. So, nafe-feel mo na, parang ayoko umalis na. Medyo cozy. Yeah. Kasi yung parang, alam ko dun sa Starbucks pa. Starbucks, for example, yung colors niya, the color tea. Yes. Yeah, exactly. So, parang, pag pumunta kayo sa Rice, Malalaman nyo. Kung bakit kami lagi nandito. Makikita nyo dito yan, no? Makikita dito yan. Yun. Malalaman nyo kung bakit. Ito. kaya pag napunta ako dito, gusto ko magtrabaho. Pag nandito ako. Iba kasi yung feel kapag, lalo na pag nandito sa may veranda nila, sa alfresco nila. Iba yung alam mo yun, yung maririnig mo, yung dumadaan sa sasakyan, may maririnig ka minsan, sumisigaw taho, lalo sa umaga. Dadaan dyan si tatay sa umaga. Taho. Tama. Yung parang lalo kang sisipagin. Para sa akin kasi yun yung parang nagmo-motivate lalo sa akin Kasi iba-iba yung klaseng tao makikita mo Lalo na kasi yung kundi yung tatanaw, yung Rice kasi ang tapat niya talaga is para siyang bypass road, highway. Yeah. Exact. Meron siyang pag lumagpas kayo hanggang doon sa San Francisco lang, expressway na, entry and exit pa Manila or pa Calamba. So halos lahat ng sasakyan dito dumadaan, karamihan. So yun yung parang para sa akin kaya nag-stay din ako dito. Hanggang gabi yun. Kasi sa hapon, minsan nandyan, tinapa naman hapon. Dadaan dyan. Di ba? Hindi ka motivate ng gano'n. Di ba pare? Tama. You get that Filipino experience. Yes, Diba? exactly. Iba, tapos ang luwag ng place. Guys, may parking, kompleto. We have a couch. May couch sila, guys. Very comfy. Kami kasi fan kami ni Ernesto ng ng alfresco lang Gusto namin nasa labas lang yung may naririnig kami na ibang tao. So yun. Okay, going back.
For the next question, sir, ito, parang ano yung lie about starting a coffee shop business? Lie. Kasi yun nga, maraming akala nila ito, forward, no? Akala nila pag nagbukas sila ng coffee shop, yun yung akin. Yes. Sige lang. Akala nila pag nagbukas sila ng coffee shop, ito na, success na. Kasi kilala. Kasi kilala. Kape. Kaya feeling ko yun yung nagiging domino effect sa ibang tao Mm. na pag nagbukas ka ng coffee shop, parang yun yung sabihin nun, parang success. Pinaniniwalaan. Yeah, actually, I agree with you. No, that is the most lie. Not the lie. Na parang it's easy, na peragad. Kaya na parang, ay, uso to ngayon eh. Sige, puntahan natin yung without Hype to ngayon eh. kasi parang remember the milk tea era. Yes. Oh my So God. parang ngayon nakikita ko siya noon, and it's a lie because it's not that easy. Yes. It's not that easy kasi if you want to, yun nga, babalik na naman tayo, if you want to build a brand, and kung magsisimula ka na, you think on a bigger picture eh. Yes. Kasi maglalabas ka na ng pera dyan eh. Kahit sabihin mong magkano po una mo, 25,000 to 50,000, pera pa rin yan, bro. Yes. Pera pa rin yan, hindi natin pinupulot ang pera. So might as well, yun nga sabi ko sa inyo kanina, sa atin kanina, think about it and study. Yes. Okay lang naman magbukas eh. Walang problema, magbukas ka eh. Bili ka ng syrup, kape. Pero at least you study the parameters or basic Yes. or coffee basic 101. Yun muna. Mhm. Kasi pag hindi, you will end up of like, anong meron ako? Yes. Hanggang saan? Ano nang susunod? Yeah. Kasi 'di ba parang sa atin kasi para sa Pilipino, magbukas ka, sobrang dali magbukas eh. Iya ready issue. May pera ka, may puno ka, magbukas ka. Well, wala ka ngang pera, pwede ka yung Pero yung pagandong ka na sa process, tapos nahihirapan ka na, yung iba nagbabakaw. Yes. Mahirapan lang ng konti. Ay, Doon na nagsisimula na, ay, tigilan na natin to. di pala ganito yun. Iba kasi na-imagine nila eh, na pag once na nagbukas ka, akala nila tuloy-tuloy. Hindi nila na-imagine yung struggle, yung pagod, di ba? Ano ko lang din doon sa sinabi ni Sir na milk tea hype. Di ko lang kung nakwento ko sa inyo to guys. Pero dati kasi I'm planning to... Sorry. This was very way back pa. I think I was in high school. Tapos may napanood ako na, oh, you need to buy this packet, you need to buy this, blah, 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 blah. Tapos, syempre, hindi naman sa ano, pero nung high school kasi, I have money na parang gusto kong mag-in. So, pero kasi, hindi pa ako nagka-college lang, so hindi ko pa alam yung how business works. And now, na napag-aralan ko siya, naisip ko nga na hindi ganun kadali porket may mga available na ingredients, available na equipment. It is, sinabi ko na ito last podcast, it is never black and white kasi. Yes. When it comes to everything, hindi siya black and white, hindi siya ganun kadali. No? So, yung dun sa point ni Sir na always study, guys. Gustong-gusto ko yung point niya kasi when it comes to business making o paggawa ng isang business, a case study is very important. Hindi siya basta-basta kasi ganyan lang yung hype. Then, now, dun po siya regarding dun sa ano, sa capital. I want to ask this. There is a saying kasi na invest what you can only afford to lose. Okay. So, there are people na nag-i-invest ng all out. There are people na nag-i-invest ng all out na they can't afford to lose that kind of money. Pero, kailangan nilang sumugal. So, what do you think of that, sir? Mag-all out ba? O totoo yung invest what you can't afford to lose? In business. In general, for me, personally, kasi before you invest, you know yourself eh. You know, if you will invest in parang enough ba yung knowledge ko? Enough ba yung lakas ng loob ko?
Kasi kung enough, for me, kung enough yung knowledge ko, enough yung faith ko, okay, that this will work, I'll go all out. For example, this business, this is everything to me na eh. Kasi nga, OFW ako eh. So all out ako ngayon dito. Kasi nga parang tinalikuran ko yung career ko doon kasi hindi naman pangit yung sweldo ko, hindi naman pangit yung position ko doon. Pero to just pursue my dream, I'll go all out. And for me, pag in-all out mo na yan, you need to work. Yes, yes. You need to work really hard for it. And doon napapasok yung gano'n ba kahalaga sa'yo yun. Yes. Di ba? Kasi nag-all out ka na eh. Ito na eh. So parang gano'n din naman eh. Kung malugi ka, ano bang pipiliin mo? Yung nag-all out ka or yung Pinabayaan mo lang. can afford mo lang? Alam mo yan? Kaya all out ako. I kinda guess that, no? Ang ganda nga nun. Ang ganda nun na parang binend ni sir yung saying na yun. Na invest what you can only afford to lose. Bakit ko kailangan malose? Diba? Bakit kailangan ko malose? Yes, exactly the point. Kasi yung sarili niya, Oo. alam niya hindi niya pababayaan. Oo. Yeah. Yun nga, actually, that's the same question my wife asked me before I opened this. sabi ko, tapos yun yung sinabi ko, nag-sound ba ako na mayabang or I'm just, I'm confident na mag-work. Sabi ko, hindi naman natin alam mangyayari. I'm not that confident. But what I can say to you is I will work my ass off for this one to work. Yun lang. Kasi yun lang naman sigurado ako eh. Natatrabahuin ko to. Hindi ko sigurado na magkiklik. Pero hindi ko susuko. Binuhos ko lahat eh. The only variable you can control is yourself. Yeah. Yun lang, yourself. Exactly the point. Kasi parang hindi mo naman alam eh. Di ba? Na parang kung malulugi ka, doon ka sa control mo. Diba? Tama. Yun. Sir, madagdag ko lang. Mm. So siguro medyo pagagaanin ko lang yung Sige lang. conversation natin. Diyan tayo dyan. Medyo malalim na tayo guys eh. Di ba? Okay Ito lang, being a curious George. Oh. Ano sa tingin mo sir yung masasabi mo sa customer is always right? Magkano ba yun? Magkano ba yun? Hindi, para sa akin curious George lang eh. Medyo madaan lang yun para sa akin. Kasi, Sige, this is my take. curious eh. Siguro, sa tagal ko dito sa industry na to, customers are important, but they're not always right. Okay? Why? Because meron naman talagang customer na, sorry lahat naman tayo customer. Even me, customer. Meron naman talaga na customer na mali talaga sila. But then again, how are you going to handle those customers? And that is the question. Okay? How are you going to tell them that they are wrong na hindi sila ma-offend? Okay? It's always how you say it than what you say. Okay? And marami ng beses na napatunayan kung mali kayo, ma'am. Pero you cannot say that directly because they're important, right? But they're not right. That's why always remember na hindi sila laging tama. And secondly, ang mga tao ko ay tao rin. Yes. My staff are, as I said earlier, this business is a people business. Okay? And I'm not only looking after the customer, I'm also looking after my staff. Yes. Okay? Because may mga instances na, ay tama ako, mali yung staff mo. Okay, nandun na tayo. Pero how are we going to deal with it? Okay, that's my stand. They're important, but they're not always right. Parang it's how you handle. Yeah, it's always how you handle the situation. So, next question naman, medyo, di ko kasi alam yung mga questions ko kasi guys, kung mapansin nyo, medyo ano kasi ako, gusto ko yung medyo, Okay lang. Yeah. sige, there are many common beliefs about coffee. So, dun po sa mga beliefs, like how you handle them, Yes. how you prepare them, ano yung nagdi-disagree ka dun sa common beliefs na yun, sir? We're talking about coffee, right? Yes. Nag-disagree when it comes to,
eto, lately. Yung mga napapanood ako ngayon sa Facebook na parang they have different takes on like how you calibrate, how you taste the coffee. You know, parang I watched one content creator na parang chinek niya yung espresso calibration by slurping it or cupping it. Okay? Because it's different eh. Yung cupping, cupping session is different for. So parang ang daming nagalit or kung sino-sino ang tao. And marami rin naman nag-defend sa kanya. Parang what I'm trying to say is basta sundin natin yung parameters. Sundin natin yung way how to process the coffee itself. Simple lang naman eh. Okay, always make sure it's fresh, it's calibrated. You don't serve, bad coffee or to the customer, then that's it. Yun lang yun. Kasi parang, ngayon parang, pag nag-ano ka na sa Facebook i-check na nila yung knowledge mo Marunong ka ba nito? Ang lalim na parang, kami puro parang, alam mo ba kung sa kinuha yung beans na yan? Na parang, it's like, coffee Coffee shop owner ka, dapat alam mo kung gano'ng kainit dapat yung kape. Oo, parang, yes, alam ko, meron kasi tamang temperature dyan So parang, but at the end of the day, if the customer's perspective you set your SOP. Yes. Of course, you have your own SOP, right? And if hindi siya suits sa customer, and you know it kapag mali yung ginagawa mo wala customer na babalik Okay. Di ba? Wala As in, may hit, kasi matitest mo siya in the first 3 months. Okay, kasi curious ang tao But after 3 months, kung babalik pa sila, that's the question. Makikita mo kung tama yung ginagawa mo. Yes. And kung tama yung ginawa mo sa kape mo. Parang yun yung pinaka-testimonial mo Oo, yun na talaga sir Pag bumalik sila yun. Kasi first 3 months wala, trial yan Give it away. Can I ask lang na of course, sabi niyo sir, first 3 months is just a trial session. Ano po yung practices na ginawa niyo the first 3 months na naisip niyo na, it doesn't work, so kailangan baguhin natin. I-improvise. Ano yung early versions, then yung improvisation? Siguro when it terms on customer service approach, nag-adjust ako kasi nga parang may factor pala yon na na ang mga sakuya, mga Gen Zs, Okay. and kasi parang millennium, the age gap, Yes. and your customer profile are the same, like their level. Kasi parang nung first ko, medyo soft ako na parang okay lang yan, ganyan. Pero hindi nag-work sa kanila, tigas ulo. hindi naman sa matigas ulo, na parang they need a different approach. Yes. For they're working, but for my standards, hindi siya pumapasok. Okay, good. You get my point. So after 3 months, I need to adjust it. Parang what will be my approach to them, na hindi sila ma-offend, na they will still work. And after 3 months, hinigpitan ko sila, pero I'm making sure that they understand why. Para bata. Right? Okay. Kasi parang on a coaching parang level, you cannot just pagalitan ng pagalitan It will not work. Okay. So ayun yung naging adjust. Kasi for me, very important ang customer service. Kasi it's a customer service. So sila talaga yung nagtatrabaho. So if I will not change that, medyo mahihirapan ako sa market Yes. Yeah. So yun talaga. Inasikaso ko muna yung first 3 months, hindi nag-work sa core ko. Yun yung tinrabaho ko. And then nag-adjust kami. Naging okay naman. Makikita mo siya sa mga feedback ng customer. Yes. Yun na yung mga testimonials, mga posts. Kaya very ko sa thread, sa Instagram. So, active. Kasi nung mga first 3 months, ang dami ko, may mga customer complaints Not malalim, pero alam mo na it will go towards the staff. So after that, kinausap ko ang team ko, I hate customer complaint. Kasi nga, ang tao it's a walking advertisement. Yes. Ang bilis ng dila niya. Ay, wag dyan. Balasubas yung tao dyan. Totoo. Bakit yung staff, bakit magsalita yung staff dyan? Wala ka na, bro.
So parang kaya yun yung tinrabaho ko muna, which is I thank God. After that, wala namang bad yet. Parang panti ko din, sir, yung staff mo ngayon. Parang sila na yung Before pa. eh. Mm. Tama ba ako? Mm. Isa ka ba sa customer feedback? Direct sila eh. As Si Azrael, si Japay. Ayan. lagi namin. So yun na yun. Shout out. Shout out. Shoutout sa'yo. Off siya ngayon eh, off siya eh. Hinahanap ko namin kanina. Siya ang supervisor ko na ngayon. Okay. So na-promote siya So, recently. pioneer siya, sir. Yes, pioneer siya. It's A1. Oo. Tapos, may isa pa, si Ninya. Sini niya yan. Parehas pa din si Ninya. Yes. Kilala ko si Ninya. Yes, so sila yun. Yeah. Next question. Next question. Masaya to wait. Masaya to wait. Ito, sir, ano yung pwede yung i-advise sa mga young entrepreneurs as when they will start, if they are planning to open a business like this, para coffee shop, ano yung pinaka one piece of advice na pwede niyong ibigay sa akin? Mm-hmm. Yun siguro I'll go back. Study first. Study first. Study the craft. Kung sa tingin mo, you don't have the love or the passion towards coffee, then don't start at all. Ganda na. Not only that, not only the coffee, kung wala kang passion or you don't have any love for the people, because sabi ko nga kanina, it's a people business. So first, staff muna and then customer. Kung wala kang ganon, don't start that. Kasi at the end of the day, it will not work eh. Totoo, sir. Hindi talaga siya mag-work. Kasi pansin ko rin lalo na sa mga umusbong ngayon na business, karamihan sa kanila nagiging successful dahil alam nila yung ginagawa nila. Hindi sila nanguhula. Diba? Importante 'yon na hindi ka manghuhula kung ano yung gagawin mo sa susunod. Yung kumbaga step by step, dapat planado mo na, naaral mo na siya. Kaya totoo yung sinasabi ni sir na dapat bago ka mag-umpisa ng business, aralin mo muna mabuti. Lalo na yung pros and cons. Yes. Kailangan. So, kaya tawa ako dun sa... Kasi, Diba? pinag-usapan natin si Ninya, step by the step. Hey! Nalala ko eh. So, akin, ano ako dun. Wala ka eh. Pero okay lang. Okay lang. Parang nag-start kayo talaga, sir. Parang yung pinaka-advice nyo is parang pag wala kayong passion. Wala kayong drive. Yes. Humanap na lang kayo ng something na you know you're good. And you're passionate about. You're passionate about. Yun lang naman eh. Wag ipilit. Kasi parang okay naman pag-aralan natin. Wala namang problema eh. Okay, pero kasi at the end of, merong mga araw na talagang manghihina ka sir eh. That is true. Parang maghahanap ka ng paghuhugutan eh. Na parang kapag hindi mo gusto yung ginagawa mo, tapos dumating ka sa point na yon, wala na, susumo ka na lang. Pero kung talagang gano'n, parang sa relasyon lang yan eh. 'Di ba? If you really love Shoutout kay Iver, no? if you really love your partner, your wife, at the end of pag nag-away kayo, yun paghuhugutan mo eh. Yes. Kasi nga, mahal mo eh. Same as the business. Kasi nga, parang ituring mo yan as your own eh. Okay, if you love it, o wala kang alam, aral ka. Maraming ways. Ngayon, sobrang dami ng sessions, mga classes. Yes. Actually, sa near future, I will conduct a class. Yun. Barista 101, Business So, 101. Pag gano'n na pasok ko, ne? Yeah. Ano pa yun sa page na, right? Yeah. Dito, lalabas dito yan. Iver, So, yun. Kaya, pwede nyo pag-aralan mo. Yes. Yun, bago kayo mag-start, kung wala man lang kayong love or passion doon, pag-aralan nyo muna. Kasi pag napag-aralan nyo, you will realize, okay nga to. Yes. Gusto ko to. And that's the time to start. Actually, sir, sorry to cut off. Nakita ko sa mga recent, parang, kailan ba? 2 months ago post ata yun, sir.
parang nag-conduct na rin kayo ng workshop sa mga bata. Yes, actually that is the plan. That's our plan to to gauge or to try. Parang beta testing. Oh, para meta testing how and for us also to be familiar on that kind of classes. So bata. So nag-turn out naman siya ng very well. Marami kami naging classes. I think 4 or 5 classes kami. And yun bata pa lang. Kaya yes. It is also a way to like give back to the community. Yes, yeah. And to consider na the coffee shop is very into community. Yes. Yeah. Question ko lang din, sir. We are talking about advices. So, You said na 15 years ago, doon na naset yung mind nyo na mm, magpagbabarisa kayo. Mm. Pero let's go back multiple years. Let's say younger self mo, sir. Mm. Ito ang salamin. De joke. So natin nakaupo, sir. Ano yung ma-advise mo sa kanya para sa future niya? Or sa future ng younger self mo? Siguro wag kang magpadalos-dalos. If you will like decide on something, you need to think not only twice, but many times. If you will have small or big decisions, think about it first. Kasi nung mga kabataan ko talagang, siguro tayo din naman. Yes. Wala na akong pakialam, ito gagawin ko. And yes, it parang brought me to a different path. Pero yun, ang dami ko rin naman natutunan doon eh. Pero siguro ko yun ma-advise ko sa bata ko. Kasi parang, ngayon ganun ako eh, very careful ako sa mga decisions ko eh. Kasi nga parang, ayoko magkamali. Hindi naman sa ayoko magkamali, parang as much as possible, ma-eliminate ko yung mga hindi napagplanuhan. Ma-mitigate yung risks. Yes. Yun. Yun yung pinaka our last. Uy, last na kagad yun. Dahil naman nun. Akala ko ano tayo eh. Ay, may magtatanong daw. May mga question daw sa mga audience natin. Actually, kaka-hire ko lang. Meron akong nag-hire ako kasi we will open another branch. Oh, saan po yan? Yeah. Pwede ba i-reveal? Ito ang on the record. Yeah, on the record to, hindi pa namin nire-reveal. Pero yes, na-reveal. we will open, I think it's, it's August na. Yeah, I think you saw the post. So they're posting also. We will open our second branch in Alpha and Omega Pickleball Court in Santo Tomas. It's inside. So inside siya. So kung mahilig kayo mag-pickleball, so nasa loob na kami noon. And yeah, we'll open this August. Santo Tomas, ano yun? Yeah, actually it happened. Ito, December, nag-start kayo na. Parang ilang months na yun. 7 Mag-magiging pala. Yeah. Sir, second course na kayo. Yung question ko, sir, kasi 7 months eh. Yung wired, kailan? December din. 21 kami. Mauna na tayo ng days. No tayo days. Okay. So yung word din kasi, December lang din po siya. So, Okay. So parehas tayo, December baby tayo. Yeah. Since nung nag-umpisa tayo sa wine, isipin mo ilang batch na rin yun ilang tao na rin yung naturuan natin. Nice. ang next question daw ulit, doon ba sa bagong branch hiring, sir? Sa bagong branch ba hiring? May tanong daw si Sir. Paano yung Mike. Sorry. what is your management style? Kasi 'di ba, pag yung mga staff mo na feel nilang valued sila dun sa business, they will love their work naturally. Sir, paano parang ano yung style mo? Kasi parang napapansin ko, sir, sa pag na-visit ko yung mga Instagram niyo, my day, pero kayong pickleball with staff eh. Yeah. Parang sobrang saya magtrabaho dito, sir. Parang ano yung management style niyo kasi? Yung mga ibang boss na sir, na 'di ba, alam natin na masungit, strict, mahiya. Parang feeling ko dito sa environment dito, sir, hindi parang sobrang positive eh. Ayun ako hiring eh. Alam ko na yung pasok ko eh. Hiring kayo, sir? Hindi. May hiring ba daw sa inyo? Good question though. So good question. Actually, marami rin nagtatanong yan. And I guess that is what I learned nung nagtrabaho ko abroad. Kasi sobrang, nung nagtrabaho doon, iba't ibang nationality. So, purposely, tinry ko talaga siyang galingan when it comes to
management, Mhm. managing people. Kasi at the end of the day, if you will think about it, they will be the one who will work for the brand. Yes. Okay? And two sides yan eh. First, you need to gain the respect. Mhm. Respect and fear is different. There's a fine line Fine between. line between. If they respect you, if even you're not in the store, Mhm. they will do okay. They will do good. Yes. Kasi kung takot lang sila sa iyo, kahit pagtalikod mo, tatarantaduhin ka na nila eh. Yes. Yes. Okay? So, first, you respect them. Second, you listen. Okay? Hindi masamang makinig sa mga suggestion nila. Yes. And if they feel, kahit naman sino, if you feel na, I value pala yung mga suggestion ko, open pala dito, magiging masaya ka, di ba? And third, always, like, check on them. Mhm. As much as possible, ewan ko, nakikita nyo ako, lagi ako nakipag-usap sa kanila. Lagi ako nasa bar, nakipagbiruan ako. Lagi ako nakipagbaro-bala. Kung nakikita nyo sa reels, ganun din naman ang gagawin. Kaya ko yung magtutropa. Pero always making sure there's a fine line. Yes. Pag ako galit ako. Pag Yes. sinabi kong mali yung ginawa mo, alam nila yan. Malambing ako pero pag nagalit, Yes. tanggapin mo na lang. Kasi that is my point eh. Parang kung kaya mong tanggapin yung tawa natin, kaya mong tanggapin yung pangalan ko. And Yes. I'm not an asshole boss. Kasi nga, naging barista rin ako eh. Diba? I know how it feels eh. Na sobrang naluto ako sa mga iba't ibang lahi. Arabo, kung ano-ano man. Ang hirap makisama. Ang hirap makisama, sir. Kaya Alam mo yan. dapat you know your stuff very well. Hindi naman personally talaga nakikihimasok ka sa buhay nila. But you know them when they're inside your store. Mhm. And siguro, you're not afraid then to pick the right people. If you need to terminate people, terminate the people. Yes. Until you get the perfect one. Yes. Kasi doon minsan na nabubutasan ng negosyo eh. Ay, hindi ko siya kayang i-terminate kasi malapit na siya sa akin eh. Pamahal na. Oo, parang tropa ko na to eh. Parang, so hindi, no. Kasi at the end of the day, the business will suffer. Totoo din. So, don't be afraid to terminate. Ganyan kami, pero So far, terminate. So far, okay naman. But, ayun, if the person is not fit sa culture, remove it. Yun lang, remove it. Natuwa din ako dun sa na kasi natuto din magbarista si sir. So kasi, di ba? A good leader is a good follower first. Di ba? Kasi kaya mo siya maintindihan yung staff mo. Kaya mo maintindihan yung staff mo. Kasi galing ka na din. Naggaling ka na dun sa, Yeah. sorry, Mm. excuse me. Galing ka na dun sa position, sa hiram. Yeah. So, parang if you put your place in their shoes, tapos ganun yung boss mo, mas gaganahan ka din eh. Yeah. Kasi di ba the pickleball, Ayun. Sino mo yun? May Kaya- isa mo daw question? May isa pa question? Lapit pala. Sige. Yeah. Sige. Last, sir, kasi di ba may mga ibang boss na, kumbaga, business owner din na mas pinipili nila na may experience kaysa sa wala. Kayo ba, sir, anong mas pipiliin niya na mag-hire ng may experience or mas okay na wala pero doon nyo sila i-hold, parang doon nyo sila i-mama-share. Para pag nag-change ka rin ako, sir. Alam. So, ready to print. May dala talagang resume. May dala na palang resume. Actually, to be honest, sa staff ko na hinire, isa lang may experience. Lahat yan, wala. For me, ang much important sa akin is the personality and the attitude. Though, mahirap yan hulaan sa interview lang. So parang, kasi ako, I'm doing interviews din overseas. So parang pinagkakatiwala ng kumpanya kung mag-hire. From that point pa lang, dapat mabasa mo na if this person is okay. Ang attitude, ang personality. Skills, matuturuan mo yan. Kahit sino sa atin. Na-own yan. Skills pwede, pero ang ugali hindi. Kasi yun yung dadali niya eh. Okay? Yes. So, for me, actually yung hinire kong tatlo ko na experience yun. May hinire ako ngayon.
Kasi nga, I'm not, next week mag-start sila. I'm not looking sa skills. Mas okay sa akin yung walang alam muna, and then feel. Kasi mas madali siyang pulmahin eh. Nagpulis ang bilis Pero for me, basic, at least customer service. You know, marunong ka mag-usap sa tao. Yun. Ang ganda nun, no? Na personality first. Kasi yung skill, pwede naman talaga. Pwede yan, sir. Pwede yan eh. Pwede yan eh. Bata nga natuturuan eh. Oh, di ba? Oo. Diba? O saka doon kasi papasok yung culture eh. Okay, pag una pa lang alam mo na ay off to. Kahit sobrang galing mo, bigyan mo ako ng ilang certificate, I don't care. May, Sabi ko, may pumasok na naman ang tanong sa akin eh. Kaya napag-ganon ako eh. sige lang. So, nag-enjoy na yun, no? Oo. Kasi, sir, we talked about pas pipiliin mo yung no knowledge at all. Kasi nga, mas madaling maturuan. So, totoo ba na you can't teach an old dog new tricks? Hindi naman. Hindi siya. You can still. Mas Proven and tested. based on your experience. Yeah. Medyo process lang, pero depende pa rin sa nagtuturo eh. If you're really passionate about teaching, possible. Basta kailangan mo lang Tsaga lang. mapampasok. Tagalang talaga eh, no? Tagalang eh. Personally, yes. Because yun nga, may mga experience na rin ako na talaga. Tsaga lang talaga. Lalo siguro sa overseas. Oo, sir. Oo, di ba? Sobra. Kung alam mo lang. Gusto ko. Language barrier pa lang eh. Oo. Ayaw mo na eh, di ba? Meron, you will always find one specific nationality na parang lahat sila pare-parehas, ang hirap nilang, hindi ko na i-mention, baka sabihin race. Baka, Alam ko yun. baka makancel ako eh. Alam ko yun nasa isip ko. Oo, alam mo. Wag. Wag. Wag na. Could you, sir, tell a specific scenario? Ako na, hindi mo na kailangan sabihin yung nationality. Kumbaga, yung naging ugali lang nila towards dun sa situation. Kasi yung sa ugali na nila dun sa situation. Simple lang na parang kahit ilang beses mong turuan, hindi nila ma-absorb. Yun lang, simple lang. Ganun. As in, sobrang, na parang iisipin mo, anong approach, ano nga pang kailangan kong gawin para ma-absorb niya yung sinasabi ko. Same lang naman ako na sinabi dito sa sinabi sa kanya. Pero siya, hindi nila talaga, hindi nila, ibig sabihin pala, approach is different. Parang nagtuturo ka rin ng na parang, hindi effective sa kanila. Kailangan, ito yung sa kanila. Is it because yung culture nila, sir? Or dahil ayaw lang talaga nila? Culture lang. Culture. Kaya gustuhin nila, hindi talaga nila. Hindi gano'n talaga. Okay. Ano na yung Culture talaga eh. Culture. kakainis? Culture talaga eh. Any more questions? Pero siguro, mas fun lang ang mga Pinoy talaga, no? Mas matasan talaga ang aptitude ng Pinoy talaga. No, mas matasan Kasi yung work ethics, Iba talaga. pag dinala mo dun eh. Bro, pag nandun ka na sa ibang, kasi you will compare. Dito naman kasi lahat kayo Pilipino eh. Pero for example, yung mga OFW, doon mo na makikita yung difference eh. So, yun talaga. Wait lang. Ito kasi gusto ko lang i-share. Guys. Kasi medyo natuwa ako dun sa pinag-usapan natin na Filipinos abroad. Did you guys know na the Philippines is known for exporting bananas? Di ba saging? Pero hindi. Filipinos are known for exporting Filipinos. Filipino, not bananas. Yeah. We are a nation of manpower. Yeah. Di ba? Tayo kasi... Kahit sa industry natin. Yes, di ba? Kahit sa inyo, di ba? Sa YFDA. Ngayon, bakit mas pinipili ang Pinoy? First of all, work ethics. So, bang ganda ng work ethics ng Pinoy talaga. Na, I'll share this experience kasi yung family ko, yung mostly taga-Amerika. And they do overtime. Tapos mas pinipili sila kasi, compared to other nationalities, they don't complain. Like, alam kasi nila na yung pera na yun, papadala sa Pilipinas, yung para sa family. Kaya ganun sila kagaling, ka-prosigidong magtrabaho talaga. Yun lang, share a bit of knowledge lang sa mga nanonood dyan. I agree to that. Kasi
nung nandun din ako, may times na nag-hold kami ng Filipino going to Kuwait. Tapos like 3 years. Bawal ang Filipino. Alam niyo yung Finreezer na katulong? Sa amin yun eh. Pwede bang ilagay yun? So, sa amin yun, sa Kuwait yun, yung Finreezer. So that time, hinold yung Filipino. And then, very vocal na yung mga Arabo na kapag pupunta sa coffee shop, I don't like this. I want Filipino. Vocal papaalisin niya yung nasa harapan ng counter. Or tatanungin niya sa manager, Yes. bakit ito nandito? Nasaan yung mga Pilipino? Na parang ikaw, mahihiya ka ba as a Filipino manager? Or mafa-flattered ka na, ay, hinahanap nila kami. Ganun, very vocal na sila. Kasi nga, puso Ito ang liga. Kasi marunong sila mag-alaga. And very, alam mo naman, pag abroad, very accommodating. Yes. Tsaka para sa akin ito lang, isa sa pinakamagandang paano ko ba sasabihin siya? Parang magandang ugali ng Pinoy, lalo na nagtatrabaho abroad. Tapos nasa business side sila ganun. Tinitake kasi ng mga Pinoy yung business nila as their own. Kumbaga kahit nagtatrabaho lang sila doon, minamahal nila yung trabaho nila as their own. Na parang sila yung may-ari. Yes. Grabe yung pagmamahal din. Kasi ako yun nga, iba't ibang ano rin ang naging trabaho ko doon. Sa hindi nagtatanong, nagano rin ako, nag-sushi din ako. So, I handle some people din. Naging parang head din ako ng sushi. So, iba't ibang lahi din yung hinandle. Yun nga, alam mo na siguro yun, sir, kung anong nationality. Huwag natin baka maka-cancel tayo. So, pero ang most of them tinanggal nung boss ko rin. Kasi nga, unang-una work ethic. Tapos, medyo madumi. Kasi food ang hinahandle namin, hindi ka pwedeng. Noon yun. Kumbaga, postura mo pa lang, ayos mo pa lang, hindi ka pwedeng makita ng customer na gano'n. 'Di ba? Parang, syempre, sino kakain sa gano'n? Diba? Parang gano'n. Pero hindi ko naman nilalahat hindi ko naman siya yung nationalities na May iba naman na gano'n, pero most of them kasi talaga gano'n. Ganun talaga sila. It's the culture. Actually, yung huling trabaho ko, lahat kami doon. Ngayon kasi sir, sa ako sa hotel na. So, ang ginagawa ko doon, cook ako sa isang private hotel. So, nagpapakain ako ng parang, ang hinahandle ko isang buong building siya. Tapos, ang minsan customer ko or guest ko doon sa isang buong building is 20 to 30 to 30 guests. So, hinahanda ko sila ng breakfast. So, kada building na meron ng amo namin na may hotel, puro Pinoy ang humahawak. Isipin mo, sir, Italiano yung amo namin, pero mas pinipili niya talaga Pilipino ang mag-handle. Pilipino yun. Iba. Basta iba talaga yung tingin nila sa Pinoy, lalo na pagdating sa trabaho. Tama yun. Nice. Any questions? From the back. Okay. Ay, meron pa? Actually, parang medyo mas natuwa ako dito sa pa-end natin kasi dito na kwentuhan talaga na sharing. Kailan ba kayo magka-appear? Ang dami naghahanap eh. Sabi ko, hindi eh. Yun, many questions. Ano na ako lang? Ako sir, last question na lang siguro. No? So, bago tayo magtapos, gusto ko lang manghingi personally sa'yo ng parang isang word na lahat ng tao siguro kailangan meron ka nito. For example, patience, faith. Ano yung word na yon na may share mo sa ibang tao? Rice. Rice. And then, isang word na yan, pero marami siyang branches. Parang, kasi ang buhay naman natin, lagi naman may problema eh. Totoo, sir. Huwag mo sabihin wala kang problema. Kahit pag-gising mo sa umaga, ano kaya kakainin ko? Diba? Na parang just always remember, every time you fell down, you rise. Yes. Yun lang talaga. Kasi, yun lang naman tayo, madadapa eh. Pero huwag natin kalimutan mag-rise. Yun lang yun. So, yan. Yeah. Sobrang mind-breaking. Diba? Actually, may tag nga pala kami. Rise with hope, grind with purpose. So, rise with hope, grind with purpose.
Grind. Grind. With purpose. Parang rice and grind. Yeah. Parang kape, no? Rice and grind. Yeah. Rice and grind. Grind. Oh, ang ganda rin ito nila. Ganda nga ng rice kasi, di ba, sabi nila, if you fall 10 times, Yeah. get back up 11 times. Kasi doon tayo matutuloy yung buhay, doon magtutuloy yung buhay natin eh. Yun, sobrang daming learning. So, Ganda. Ako, sa akin personal take ko no, yung kung alam nyo kasi yung libro, di talaga natatapos. Tapos pag wala Oh, madaming page yun eh. Sa'yo, libro eh. Sa akin, mga saying eh. Ikigai. Kung alam nyo po yung Ikigai, no? Lalabasin dito yung libro. Ikigai. Ano kasi siya eh. Yung kay Sir kasi, parang passion niya na, trabaho niya pa eh. Tapos marami pa siya natutulungan. So, he knows that he's on the right path. Yes. Kasi lahat tinatamaan. Yun yung akin, personal take. Nice. Oo, sobrang field ng knowledge when it comes to not just business, sir. Pero yung knowledge namin is about life din. So, jump pack talaga yung session na to. Sarap. Punong-puno. Sarap. So, yun guys. Thank you for watching. Thank If you, you thank you. want to watch more, dito lang yan sa Wired VA. And special shoutout nga pala kay Sir and sa Rice. Thank you sa... Dito lang yan sa Halang Road lang po. Privado Homes. Doon lang kami katabi ng Privado Homes, San Francisco. Makikita nyo agad. Promise. Excelladora yung ano. Ang laki niyan, orange pa yan. So, yun, maraming salamat. Salamat po. And we will leave you with Thanks this for having note. us. Shoutout, sir. Oh, shoutout. Shout out sa mga staff ko. Sa lahat. O dyan. Si Nia, si Marwin, si Jera. Shout out sa mga tiga CCF San Pedro. Okay, saka yung mga family ko sa Kuwait. So marami pa tayo dyan. Family namin dito. Sa misis ko, sa anak ko si Mori. Tuloy niya. So yun lang naman. Abangan. And ipa-plug ko na rin po. Sorry ewan ko kailan nyo ito po-post. By next week, nandito po kami sa Coffeeverse sa Southwoods. So, August 3 to 9, may pop-up po kami dyan. August 3 to 9. So, August 3 to 9. August 3 to 9. Lagay nyo lang po dito. Alam mo siya. Nagalaw natin dito. Ayan na. So, dito lang po yan sa Southwoods. Yeah. So, marami rin po kami kasama dyan mga coffee shop. Like No Bad Days, kung sino man sila. Yeah. Masaya yun. Sobra, lalo na sa mga coffee lovers. Yes. siguro that day, no? Within 3 to 9. Oo, double day naman tayo. Okay. So yun, maraming salamat sa mga nanonood and stay tuned sa mga other professionals pa na pwede natin kausapin. So thank you. Iiwan namin kayo with this line. Rise up and get your coffee now. Yes.